Diskarteng Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Diskarteng Wise. Diskarteng Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Diskarteng Wise. Diskarteng Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw po muli sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa programang Diskarteng Wise. Layon ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas. Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng Diskarteng Wise. Ayan, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live ngayon sa ating sister station na The Capital 104.3 FM at sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan bumagsak muli ang piso kontra dolyar, kung saan nagtala ng bagong record low na 61 pesos and 85 centavos kada dolyar at magkakaroon na naman ng malakihang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Bukod dyan, may babanggitin kaya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungkol sa negosyo at ekonomiya sa kanyang ikalimang State of the Nation address ngayong Lunes? At sa ikalawang bahagi ng ating programa sa ating segmentong Alkansaya, paano makakatulong ang pera o personal equity and retirement account para makaahon sa kahirapan? Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya. Diskarteng Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Unahin na po muna natin to, no? Ipinatupad na nitong Sabado, Hulyo 25 ang unang bugso ng dagdag sahod para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, kabuang 85 pesos ang itataas sa minimum wage ng Metro Manila na hahatiin sa dalawang yugto. Sa unang tranche, 60 pesos kada araw ang madadagdag habang ang natitirang 25 pesos ay ipatutupad next year, January 20. Tinatayang 1.1 milyong minimum wage earners ang makikinabang sa aumento. Ang mga non-agricultural workers na dating kumikita ng 695 pesos kada araw ay aakyat sa 780 pesos, habang ang agricultural workers ay tataas mula 685 tungo sa 743 pesos. Jonas, sa harap na patuloy na inflation, sapat ba ang 85 pesos na dagdag sahod para maibsan ang bigat ng pamumuhay ng mga manggagawa? Nako, hindi ata. Parang bitin ata yung 85 pesos na yan. Oo. No? Ngayon, ang problema lang talaga, kahit talagang yung ating mga manggagawa talagang kailangan na mataas ang adjustment, no? Ang isa nating kailangan rin tingnan kung kaya ng mga negosyo ito, no? Dahil nakakadagdag ito sa impact ng inflation. Ito yung
ngayon ito na yung kinakatakot ng mga ekonomista, yung second round effects. Kasi kaya nga tayo nagtaas ng sweldo o nung minimum wage para maibsan yung pagtaas ng inflation. Mm. Ngayon, parang sa mga nangyayari ngayon, lalong lumalala yung gera sa Middle East, Mm. 'di ba? Tapos tumaas pa yung oil. Mhm. Parang kailangan magtaas pa lalo. Ngayon, ang kailangan talaga pag-isipan, paano natin makita na hindi basta-basta umakyat yan. Anong mga pamamaraan? Yan ang kailangan natin marinig bukas Oo. sa ating Pangulo. Paano natin i-address itong inflation? Mhm. Yun nga, ang maapektuhan dyan talaga yung mga maliliit na negosyo. Paano kaya sila makaka-adapt doon? Oo, kaya kasi ang kung matatandaan mo nung pandemic, Mm. no, may mga dahil meron tayong ginawang ang Kongreso na yung Bayanihan 1 and 2, Mm. 'di ba? Mm. Meron doon mga provisions na nakakatulong sa negosyo Mhm. tulad ng extension ng net operating losses. Mm. Kumbaga na dati pwede mong gamitin ng 3 taon, napahaba natin hanggang 5, Mm. no? Mm. Mga yun, para kumbaga, malugi man sila ngayon, meron silang proteksyon na magamit kasi hindi nga sila kumikita at kailangan nila i-absorb itong matataas na gastos. Mm. Kailangan tulungan natin sila para magpatuloy pa rin sila nung negosyo kasi lalo na doon sa mga micro SME o SME, Mm. yan yung kumbaga, yan yung nasa grassroots, yan yung nangangailangan talaga na mag-employ ng tao, Mhm. no? Mm. So yun ang kailangan natin tulungan. Sana marinig natin bukas. Oo, sana nga ano. Ito, yung una nating storya, no, bumagsak muli ang piso kontra sa dolyar kung saan nagtala ng bagong record nga na 61 pesos and 85 centavos kada dolyar nitong Hulyo 24. Nalampasan nito ang dating 61 pesos and 75 centavos na naitala isang araw bago. Dulot ng import burden, tumataas na presyo ng langis at patuloy na demand para sa safe haven na US dollar. Nagbabala ang mga ekonomista na posibleng lumampas pa sa 62 pesos kada dolyar ang palitan sa mga susunod na araw, lalo't tumitindi ang tensyon sa gitnang silangan na nagtulak ng presyo ng krudo lagpas sa $100 kada bariles. Nagdeklara si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ng State of Energy Emergency dahil sa tumataas na import cost habang nananatiling mataas ang inflation sa ibabaw ng 4% target ceiling ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa kabila ng pressure, inaasahang kikilos ang BSP upang pigilan ang magulong pagbulusok ng local currency at bawasan ang panganib ng disorderly depreciation. Jonas, ano kaya ang hakbang na gagawin ng BSP para pigilan ang pagbulusok ng piso? Okay. Ang mahirap kasi sa ngayon, unang-una, humihina yung ibang mga currencies, no? Lalong lumalakas yung dollar. Kasi nga, yung presyo ng langis tumataas dahil talagang para makabili ka ng langis, kailangan nasa dolyar ka. Dapat may dolyar ka. Pangalawa, kahit yung Central Bank ng Estados Unidos, medyo worried na rin sila sa inflation. Kaya nga medyo tumaas yung kanilang 10-year yields na interest for 10 years, umakyat ng 4.66. No? Halos yan na yung pinakamataas nitong taon na ito. So, yan, nakakadagdag doon sa safe haven trade. So, talagang ang pwede lang pangontra dyan talaga, magtaas o rin ng interest rate. Nako. So, ngayon, talagang medyo hindi naman nasa alanganin, ngunit nasa crossroads yung Bangko Sentral kasi alam natin na mahina yung growth rate natin at medyo yung inflation natin hindi pa natin nako-contain, dahil maraming ang mga balakid. Unang-una yung wage hike. So talagang magpapataas yan ng inflation. Pangalawa,
yung pagtaas ng langis. Mm. Pangatlo, yung siyempre paglakas ng dolyar. Talagang ngayon kailangan pag-isipang mabuti ng ating Bangko Sentral ano yung talagang tamang hakbang para mapabagal yung paghihina ng piso. Ayan, kaugnay niyan, sumampa muli sa lagpas $100 ang kada bariles ang Brent crude last week, no? Unang beses simula pa nung Mayo kasabay ng pag-igting ng tensyon sa gitnang silangan. Ngunit ngayon mas mabigat ang epekto sa pandaigdigang ekonomiya dahil walang nakikitang senyales ng paghupa ng labanan at bahagyang nagamit na ang mga reserba ng langis. Huling beses na lumampas sa $100 ang Brent crude noong March 12 sa unang yugto ng digmaan ng US at Israel laban sa Iran. Bago yon, umakyat din sa parehong antas noong 2022 nang simulan ng Russia ang paglusob sa Ukraine. Sa harap ng muling pagtaas ng presyo ng krudo, nananatiling nakaamba ang mas mabigat na pasanin sa mga bansang umaasa sa imported na enerhiya. Jonas, ano ang magiging implikasyon nito sa inflation at sa purchasing power ng mga Pilipino? Nako, di lalo itong makakadagdag sa pabigat sa atin, ano? Lalo na ngayon, yung pinag-uusapan pa lang natin yung pag-akyat ng langis sa 100, ano? Ngayon, nung July 24, nagpatupad ang US ng bagong tariff. Yun nga. Na yung dating 10% naging 12.5%. Correct. So, lalong lalakas yung dolyar kasi ibig sabihin yung mga importer na nagpapadala sa o gustong mag-angkat papunta sa Amerika, magbabayad pa sila ng mas mahal. Ngayon, dahil dyan, mas lalakas yung dollar kasi kukonti lang yung kumbaga ilalabas nila kasi lumalakas yung dollar. So talagang maganda para sa kanila, ngunit para sa tulad natin, talagang maapektuhan tayo. Kaya talagang parang kumbaga parang kung kulimlim sa labas, talagang ganun din ang pakiramdam natin dahil sa mga nangyayari sa panlabas, ano? Yung gera, yung pagtaas ng langis. Ngayon, hindi lang natin nung Marso hanggang Mayo, ang pinag-iisipan lang natin yung gera kasi medyo nawala yung tariff. 'Di ba? Ngayon, may gera na, may tariff pa. Tapos, ito na yung kinakatakot natin na second round effects. So talagang mabigat sa atin itong mga pangyayari na to. Ngayon, idagdag natin yung El Nino na pinag-uusapan natin, ano? Talagang pag sinama mo yan, diyan tayo lalong magkakaroon ng malaking problema, lalo na pagdating sa pagkain, no? Hindi lang dahil although ngayon hindi pa gumagalaw yung presyo ng fertilizer sa daigdigang pamilihan, pero yung climate change, isa yan sa mga medyo hindi magandang senyales. No, kung pag-uusapan lang natin ang Pilipinas, nitong huling 10 taon, naramdaman natin yung pinakamainit na temperatura. No? At itong nakahuling 10 taon, naramdaman din natin yung pinakamalakas na pag-ulan sa isang araw. No? So anong ibig sabihin yan? Pagdating sa agrikultura, malaki ang pinsala na naibibigay niyan. So yan ngayon ang challenge natin, no? So talagang parang yung inflation, gusto niya talagang kumawala. Yan ang, kumbaga pag sinuma natin lahat ng mga news na sinabi mo kanina at yung mga potential pa na pwedeng mangyari, talagang kulang, no? Kulang yung wage hike. Tapos mukhang meron pang itataas yung inflation. Yan ang ating malaking suliranin ngayon, no? Kaya lahat nakatuon bukas sa sasabihin ng Pangulo kasi yung Pulse Asia nga, sabi nila 57% ng problema ng bawat Pilipino ay inflation.
Kaya kailangan talagang makinig bukas. Ano? Ito, dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo, inaasahang tataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado kasabay ng bantang aksyon ng Estados Unidos laban sa Iran kung umatake ito ng mga barko sa Strait of Hormuz. Batay sa unang 4 na araw, 4 na araw lang to ng kalakalan sa Mine of Platts Singapore, malaki ang inaasahang dagdag presyo sa ikatlong linggo ng Hulyo. Posibleng umabot ng hanggang 6 pesos kada litro ang diesel, 5 pesos and 90 centavos kada litro sa gasolina, at 4 pesos and 30 centavos kada litro sa kerosene. Eddie Jonas, wag na tayong magtaka kung tataas na naman ang inflation ngayong buwan at posible din sa mga susunod na buwan dahil yun nga, walang katiyakan kung kailan matatapos ang sigalot sa gitnang silangan. Oo, tama ka. Ako ang unang basa ko ay nasa 6.8, ano? Baka kasi galing tayong 6.4, baka 6.8 ang ating tinitingnan. Ngunit sa mga pangyayari ngayon dahil kumbaga kung isasama natin yung wage hike, pwedeng sumampa yan hanggang mga 7%. Oh. Pero dahil nga ang implementation nitong wage hike nitong July 25 lang, kaya nandun ako sa 6.8. Pero kung isasama ko yung ibang pagtaas, pwedeng umabot yan ng 7, no? Nako. Aabot na naman tayo na 7. Kailan lang tayo nag 7.2, di ba? April. Nako. Yun nga, dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, pagtaas din sa singil sa kuryente, at pagbagsak sa bagong record low ng piso kada dolyar, ano kaya ang magandang ipapayo mo sa mga ating kababayan, lalo na yung mga OFWs? Naku, ngayon, kumbaga, kailangan na nating pag-isipan paano natin mapapalaki yung ating pang-retirement, ano? Bakit kailangan natin paghandaan itong mabuti? Kasi ngayon, ang iniisip lang natin, yung iba tinitingnan yung kung gobyerno ka, may GSIS ka, may SSS. Yung iba naman, yung kung private sector sila, kung ano yung ibibigay ng kumpanya. Ngayon, matagal na itong pera, no, itong personal equity and retirement account. 2008, 2009 pa ito na ipasa. Ngayon lang dahil may digitalization, madali para sa ating mga Pilipino para magkaroon ng kanyang sariling retirement account. Kumbaga, hindi mo kailangan kahit online, marami dyan na mga nag-o-offer bangko, nagbibigay ng opportunity para magbukas ng personal equity retirement account. Ngayon, bakit kailangan natin ng pangatlo? Tulad sa Estados Unidos, meron silang tinatawag na 401k. Ngayon, ang kagandahan nito, kumbaga kaysa sa GSIS or SSS, kasi ito voluntary. Ngayon, pag naglagay ka ng pera, as little as 5,000 o 10,000, ito ay tax. Magkakaroon ka ng tax exemption. No? So 5% mula doon sa tax mo, yung kung ano yung value ng ininvest mo, pwede mong ibawas doon sa i-charge sa iyo na income tax. Ngayon, kung ang ikaw naman ay may employer na gusto rin tumulong sa iyo, no? Kung magkano yung binigay mong contribution, pwede niyan tapatan. Okay? Ngayon, sila naman magkaka-benefit ng 150%. No? Laki nun. Ngayon, hanggang 200,000 tax exempt. Okay. So ngayon, isang magandang, kumbaga, kung gagawan po natin ng plano, alam naman natin na halos 70% ng ating mga pinadadala ng ating OFW pang gasto sa bahay, utilities, no? At roughly 30% ang pinaglalaruan natin pagdating sa savings at investment, no? So, kumbaga, yung 20% nilalagay nila sa savings kung kaya, at 10% yung investment. So, ngayon, ang pera, makakadagdag sila na makapaglagak sila ng pera. Ngayon, pag nagbukas ka ng pera account, meron kang
oportunidad na bibigyan ka ng mga kung saan ka nagbukas, sa bangko o yung ibang mga broker na merong administrator function, no? Tulad ng Luna Securities at Dragon FI, no? Pareho silang mga pera administrator. Meron silang kanya-kanyang mga advice tungkol saan mo ilalagay yung pera. Tulad ng fixed income, no? Kung gusto mo lang ng parang time deposit, no? Okay. Kumbaga, meron kang isang shopping website na nandoon na lahat ano yung pwede mong bilhin or pwede kang mag-invest. Nakalagay na doon kung gusto mo ng bond or fixed income or gusto mo ng equity o gusto mo ng mutual funds. So nakalagay na sila sa tatlo. Depende ngayon yan sa anong kaya ng pera mo or magkano yung ilalagay mo na pera. Ngayon, ang maintenance fee lang yan ay 200 pesos kada taon. Okay. So yung tinatawag na admin fee para i-maintain yung account mo. Kada buwan, may listahan ka kung ano na yung performance nung iyong investment. Ngayon, ang kagandahan nito, dahil padadalhan ka ng report, lagi mong makikita kung ano ang performance. At ikaw rin naman ang pipili. Ngayon, baka sabihin mo, wala kang expertise. Yung mga kumpanya na yan, meron silang mga expert na pwedeng tumulong sa iyo kung saan mo ilalagak yung pera. Ang importante lang sa pera is consistent, ano? Kailangan maglagay ka monthly, whether it's 5,000, 'di ba? Tulad ng ating exercise na 20 pesos, 'di ba? Kung mapapalaki mo 'yan sa 5,000 kada buwan, 'di ba? At ikaw ay 25 years old pa lang, hanggang 56, pwede kang maglagay ng pera, no? Kasi magagamit mo ito hanggang 60. Makakapaglagay ka ng pera mo tax-free, tapos makaka-withdraw ka pag nag-retire ka, tax-free din. Okay. So, yun ang malaking kumbaga yung mga nararanasan natin pag nag-time deposit tayo na merong 20% withholding tax sa pera, hindi masyado natin mararamdaman yan. Kaya ito ay isang magandang programa ng ating pamahalaan para makatulong lalo na ngayon sa hirap ng buhay. No? Pwede ngayon malakas tayo pero sa pagtanda natin, kung maganda yung paghahanda natin, hindi pa tayo, kumbaga hindi naman kailangan buong buhay natin mag-OFW. Oo nga. Diba? Kaya nga, ang sabi ko nga, ang pera ang lunas sa kahirapan. Ito ngayon ang ating pera. Sana yung ating mga OFW, kung meron silang tanong, i-message lang tayo at sasagutin natin kung paano natin sila matutulungan. Ayan open po kami, no? Basta't mag-message lang kayo sa aming FB Live o kaya kahit na sa ating stasyon, no, sa Radyo Pilipinas World Service, no, para matalakay natin yan sa susunod na edisyon, no. Bago tayo bago muna, no, talakayin muna natin ito. Importante dahil nga State of the Nation address na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas, no? Isang taon matapos ang pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang energy security, iginiit ni Energy Secretary Sharon Garin na matagumpay na naipasa ng Department of Energy o DOE ang isa sa pinakamalaking pagsubok, ang pagpapanatili ng sapat na supply ng langis sa kabila ng krisis sa gitnang silangan. Gayunpaman, binigyan din ni Garin na ipinakita rin ng krisis ang kahinaan ng bansa
ang kawalan ng National Strategic Petroleum Reserve. Anya, kailangan ng magtayo ng sariling imbakan ng langis upang may reserbang mauhugot sa panahon ng pandaigdigang kaguluhan at matinding pagtaas ng presyo. Kasabay nito, patuloy ang pagtutulak ng DOE sa mga renewable energy projects na inaasahang magbabawas sa matagalang pagdepende ng Pilipinas sa imported na fossil fuels. Para sa iyo, Jonas, magandang idea ba ito na magkaroon ng imbakan ng langis ang Pilipinas? Oo naman. Importante yan, ano? Kasi dati, kung matatandaan mo sa dating Pangulong Marcos, no? Yung senior, ang ginawa niya, nag-create siya ng OPSF, yung Oil Price Stabilization Fund, na pag tumataas yung presyo, sila yung kumakarga nung kumbaga yung biglang taas. Oh, okay. Oo. Ngayon, ito kasi talagang ang nangyari ay marami tayong supply. Ang problema lang natin dahil nga may gera, tapos yung Strait sa Hormuz na wala pang 4 meters ang laki, ang lawak, doon nagkakaroon ng girian, ano? So, ngayon disruption yung nangyayari. So yan ngayon yung challenge natin. So mas maganda talaga magkaroon tayo ng imbakan ng langis kung mayroon pagkakataon na tulad ng nangyayari ngayon, no? So ang balita ko na pag-usapan na yan, hopefully kung ma-approve talaga yan, siguro as early as second half ng 2027 mararamdaman na natin yung strategic reserves. No? Ngayon, ang isa sa mga siguro hindi para lang sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood, ang Maharlika nagbigay ng 15 billion pesos na credit line sa Petron. Na tulad ngayon, kung kailangan nila mag-imbak ng mas marami kaysa doon sa normal nila, meron silang facility na pwedeng gamitin. So, kumbaga yan yung mga medyo maganda natin maririnig dahil ito ay ginawa na ng ating pamahalaan, no? Dahil bunga nitong krisis na ito, nakita na rin natin na merong nangyayari doon sa mga floodgate. Marami nang nakasuhan at yung mga kaso nila ay ongoing, di ba? So, siguro ngayon, ang kailangan na lang natin makita, paano sasagutin ng ating Pangulo yung 5 Fs, no? Yung food, fuel, and freight, anong pag-address nung inflation, at hopefully, pag nasagot niya yon, lelesen yung problema natin sa forex at saka deficit. So, yan ngayon yung gusto natin marinig, and ang isa sa mga gustong natin marinig ay yung tungkol sa spending, yung public spending para bumalik naman yung sigla ng ating ekonomiya. Yun. Kaya yun ang talagang antabayanan natin kung ano ang mga sasabihin ng ating Pangulo. Bukas po yan, ano? Ayan. So, bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live ngayon sa ating sister station na The Capital 104.3 FM at sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo. Ako po si Jonas Ravelas. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Diskarteng Wais.
Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.